baka budol-budol to eh, 'di ba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. Maria Catalina Cathy Cabral ay hindi ordinaryong opisyal sa gobyerno. Bilang dating Undersecretary for Planning at Public-Private Partnership ng Department of Public Works and Highways, hawak niya ang plano at direksyon ng pambansang infrastruktura ng Pilipinas. Undersecretary Maria Catalina Cabral from the Department of Public Works and Highways in the Philippines. I'm in charge of planning and public-private partnership in our department. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, bawat bilyong piso na inilaan sa DPWH ay dumadaan sa kanyang pagsusuri mula sa flood control program na may halagang mahigit 544 billion pesos hanggang sa pinakamalalaking proyekto gaya ng Metro Manila Skyway Stage 3, SLEX to NLEX Connector, Cebu-Cordova Link Expressway, Mindanao Railway Project at iba pang high-impact infrastructure projects sa ilalim ng Build Better More roadmap ng Administrasyong Marcos Jr. Hindi lamang iisang gusali o tulay ang kanyang kontrolado, siya ang utak sa likod ng pambansang blueprint ng infrastruktura, ang master planner na nagdidikta kung aling proyekto ang popondohan, kung paano hahatiin ang mga kontrata at kung sino ang mga pribadong kumpanya at opisyal na makikinabang. Dahil dito, ang kanyang pangalan ay nauugnay sa bilyon-bilyong pisong transaksyon at siya rin ang sentro ng kontrobersya at pangamba sa ilang sektor. Bago niya tuluyang iwan ang opisina at humarap sa masalimuot na investigasyon, dumalo siya sa ilang pagdinig. Sa September 2 at 9, 2025, siya ay dumalo sa mga pagdinig ng House Committee on Public Accounts and Public Works tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Sa September 8, humarap siya sa Senate Blue Ribbon Committee para sa motu proprio inquiry ukol sa flooded gates of corruption. September 16, nag-resign siya sa DPWH, kasabay ng unang pagkakataon na hindi siya nakadalo sa pagdinig ng Senado. September 24, dumalo siya sa isang closed-door proceeding ng Independent Commission for Infrastructure. December 3, 2 linggo bago siya mamatay, nagtungo siya sa Office of the Ombudsman upang pag-usapan ang posibleng mga kasong isasampa laban sa kanya. December 15, pinatawag siya ng ICI para sa huling pagdinig ng taon, ngunit hindi siya nakadalo. Ito ang huling pagkakataon na siya ay opisyal na umharap sa Senado o sa mga otoridad bago ang kanyang trahedya. December 18, 2025, bandang 3:00 ng hapon, nagpababa si Cabral sa bahagi ng Camp 5 Cannon Road habang patungo sa La Union. Kasama niya ang kanyang driver na si Ricardo Hernandez, ang huling nakasama at nakasaksi sa kanyang mga huling galaw. Nang bumalik si Hernandez bandang 5:00 ng hapon upang sunduin si Cabral, hindi na niya ito natagpuan sa kalsada. Agad niyang iniulat ang pagkawala sa pulisya. Kinagabihan, natagpuan ang katawan ni Cabral sa ilalim ng bangin. Tinatayang 20 to 30 meters ang lalim, malapit sa Bued River. Idineklara siyang patay ng madaling araw ng December 19. Bago ko naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita. Natatakot din po ako, baka mahulog ako. Ang paunang medical legal report ay nagpakita ng fractures sa binti at balakang. Tugma sa blunt force trauma mula sa pagbagsak. Sa kabila ng malinaw na senyales ng aksidente, may lumutang na tanong sa isipan ng publiko. Aksidente ba talaga ito o may foul play na kasangkot? Ang kanyang biglaang pagkamatay sa gitna ng sensitibong investigasyon ay nagdulot ng spekulasyon at pangamba sa mga opisyal at mamamayan. Dagdag pang komplikasyon, hindi nagpakita ng gana na makipagtulungan ng pamilya sa autopsy. Naniniwala ang asawa at pamilya ni Cabral na aksidente lamang ang nangyari, kaya nais nilang huwag ng isailalim sa forensic examination at agad itong asikasuhin para sa libing. Naniniwala po ba kayong may pakulak o sinadya? Baka nadulas lang yun na kasi mag-unwind lang siya, diretso lang na Yun lang, sabi ko,
Ba't kailangan niya pang wala namang anything na na pwede mong sabihin na foul play. Tingnan na rin ng sa NBI na medico. Tingnan, bilikta namin. Subalit, ipinag-utos ng gobyerno ang autopsy at DNA testing sapagkat sa ilalim ng batas, mandatory ang pagsusuri sa mga suspicious o violent na pagkamatay. Iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na kailangan ng DNA test upang matiyak na ang bangkay ay tunay na si Cabral at maiwasan ang posibilidad ng fake death upang takasan ang mga kaso sa katiwalian. She is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. Let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Kaya sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Si Ricardo Hernandez, ang driver ni Cabral, ay naging person of interest sa investigasyon. Siya ang huling nakasama ni Cabral bago ang insidente at may tanging kaalaman sa eksaktong pangyayari bago siya nahulog sa bangin. Sa kasalukuyan, siya ay nasa kustodiya ng pulisya para sa masusing pagtatanong bagamat wala pang malinaw na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa anumang foul play. Gayunpaman, ang kanyang papel bilang saksi ay kritikal sa pagbubunyag ng buong kronolohiya ng nangyari. Si Cabral ay may hawak na kritikal na impormasyon. Siya ang may listahan ng mga proponent ng proyekto at ang kaukulang halaga ng budget. Alam niya kung paano isiningit ang bilyon-bilyong pondo sa National Expenditure Program nang hindi dumaan sa tamang proseso at may kaalaman tungkol sa umiiral na kickback scheme sa pagitan ng mga opisyal ng DPWH at ilang mambabatas. Bukod dito, naniniwala ang ombudsman na ang kanyang mga cellphone at electronic gadgets ay naglalaman ng ebidensyang maaaring magpatunay sa anomalya. Bago siya mamatay, nagpakita na siya ng signs of cooperation sa Senado at Ombudsman. Handang magsalita at tumulong bilang testigo sa mga kasong kaugnay ng korupsyon. Ang kanyang posisyon ay napakabigat. Bilang Undersecretary for Planning at PPP, siya ang master planner sa likod ng pambansang infrastruktura. Ang flood control program na may halagang 544 billion pesos ay ang pinakamalaking issue na kinasangkutan niya. Siya ang architect ng alokasyon ng pondo at dito lumitaw ang mga aligasyon ng ghost projects at overpriced dikes. Siya rin ang pangunahing opisyal na nakipag-ugnayan sa malalaking kumpanya para sa Metro Manila Skyway Stage 3, SLEX to NLEX Connector, Cebu-Cordova Link Expressway, Mindanao Railway Project, at iba pang high-standard highways. Kasama rin sa kanyang portfolio ang Build Better More Infrastructure Roadmap ng Administrasyong Marcos Jr., kabilang ang Bataan-Cavite Interlink Bridge at Panay-Guimaras Negros Bridge, mga proyekto na nagpapakita ng lawak ng kanyang impluensya. Dahil sa bigat ng impormasyong hawak niya at sa sensitibong kalagayan ng investigasyon, maraming mambabatas at eksperto ang tumuturing sa kanyang pagkamatay bilang suspicious. Habang patuloy ang forensic investigation, kasama na ang autopsy at DNA testing, nananatiling palaisipan sa marami kung matutuklasan ang buong katotohanan o mananatili itong isang misteryo. Ang kaso ni Cathy Cabral ay hindi lamang kwento ng isang trahedya sa Cannon Road. Ito ay kwento ng kapangyarihan, kontrobersya, bilyon-bilyong pisong infrastruktura at ang panganib na kaakibat ng kaalaman sa pinakamataas na level ng gobyerno. Ang kanyang pagkawala ay isang malalim na dagok sa investigasyon sapagkat sa kanyang kaalaman lamang maaaring mabunyag ang buong katotohanan. Habang hinihintay ng publiko ang resulta ng forensic examination, nananatili ang tanong, mamamatay ba ang katotohanan kasama ni Cathy Cabral o haharapin ng bansa ang liwanag ng katiwalian na siya lamang ang makakapagpatunay?